Yung pork chop nyo, gawin natin ganito. Saan ka? Hoy, kinukuloy! Tabang! Tabang! Hoy, kinukuloy! Tabang! 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 Jollibee crew members were seen Sa isang iglap, Tawa, tabang. Tabang, tabang. Tabang, tabang. Tabang. Hoy! Alayawon! Hoy, Ninel! Ninel! Childhood. Ito yung isa sa pinaka-golden moment ng buhay natin. Ito yung mga panahon na walang stress, walang anxiety, hindi ka nag-overthink sa future mo. Ang tanging iniisip mo lang dati, paano maging super saiyan? Paano palalabasin yung power na hadukin? At nung bata ako, explore ng mga spot na tubig. Nung bata ako, mahilig kami pumunta sa ilog para maligo. Bilidag pala na maging isip mo lang dati, paano maging super saiyan? Paano palalabasin yung power na hadukin? At nung bata ako, hindi ko alam na may posibilidad pala na maging avatar ako. Tubig. Nung bata ako, mahilig kami pumunta sa ilog para maligo. Nakakamiss nga to gawin Kasi naaalala ko, yung pumupunta kami sa ilog para mag-explore ng mga spot na magandang paglangoyan. Nakakamiss din yung manghuli ng tadpole, isda, tsaka alimango. Malinis pa dati ang mga ilog, kaya nakikita ko din yung mga nakatira malapit sa ilog na doon na mismo sila naglalaba. Dito din kami pinapaigib ng tubig noong elementary days para may pang-flash sa CR o pandilig sa halaman. Nakakalungkot nga lang kasi hindi na magandang mga ilog ngayon. Baka kapag lumangoy ka may makasabay kang tubol. Water gun. Aside sa pellet gun, masaya din maglaro ng water gun. Hindi ganun kalakas yung mga water gun na gamit namin dati. Yung ordinary lang. Kaya kailangan mo talaga habulin at malapitan yung kalaban mo para matamaan mo siya. Tuwing umuulan, ang isang trip na ginagawa namin maliban sa pagligo sa ulan, kinukuha namin yung mga notebook o anong papel na mahanap sa bahay. Tsaka kami gumagawa ng papel na bangka. Pagkatapos namin makagawa ng bangka, pumupunta kami sa mga kanal tapos doon namin pinapaanod yung mga bangka para lang ma-feel namin na umaandar talaga yung paper boat. Nakakatuwa kapag tumagal yung paper boat mo sa tubig, hindi ka agad lumulubog. Minsan nga may paligsahan pa kami diyan ng mga bata kami. Gagawa kami ng finish line tapos kung sino ang mauuna ay siya ang panalo. May trip pa nga na babatuhin mo yung paper boat ng kalaban mo para ikaw yung manalo. Tabo. Minsan matagal ako maligo nung bata ako kasi pinaglalaruan ko pa yung tabo. Lalagyan ko ng tubig tsaka ko ilalagay sa ulo ko na parang sombrero. Ang sarap gawin to dati lalo na kung ayaw mo maubos kaagad yung mainit na tubig mo. Mag-yoga pose ka pa na kunwari ikaw yung main character sa anime. Meron tayong gagawa ng man-made na whirlpool sa timba tapos dahan-dahan mo ilalagay yung daliri mo sa gitna. Kapag natouch mo yung tubig, talo pa. Lupa. Nung bata ako, lagi ako amoy lupa. Bakit? Nung bata kami, lagi kami naglalaro sa mga slope na lupa at doon kami nag-slide. Lagi din kami pinapagalitan ng mga uncle ko kasi bumababa daw yung lupa pag lagi kami nag-slide doon. Lagi din kami pinapagalitan ng mama ko kasi puro putik yung damit namin at lagi nang tinatahi yung mga damit namin na napupunit dahil sa paglalaro ng slide sa lupa. Isa pang ginagawa namin maliban sa pag-slide sa lupa, naghahanap kami ng kamote. Nung nalaman kong nabubukal pala sa lupa mga kamote, sinubukan ko ding mag-hunting ng mga kamote sa bakuran. Kapag nakahanap kami, niluluto din namin agad. Para kami nasa panahon ng Stone Age. Black soil. Tandang-tanda ko talaga tong black soil na to Nung elementary, ito yung mga pinapakuha ng mga teachers namin para sa landscape. Magandang klase daw to na lupa para sa mga halaman. Syempre kapag pinapakuha ng mga teachers ng black soil dati, may plus points yan. Kaya kami mga estudyante, todo hanap ng black soil na pagkukuhanan. Dahil lagi ako nagbubukal sa paligid ng bahay namin dati, alam ko kung saan ang pagkukuhanan ng black soil. Pagalitan pa nga ako ng uncle ko kasi sa bakuran niya ako kumukuha ng lupa. Apoy, muntik na ako makasunog dati ng puno dahil sa paglalaro ko ng apoy. May sinindihan kasi akong dahon ng puno at kumalat yun sa paligid ng puno. Hindi ko alam na kumalat na pala yung apoy na yun. Nung nakita ko yung usok, nagpanik ako. Pagpunta ko doon, nakita ko yung mga uncle ko na binubuhusan nila ng tubig yung paligid ng puno. Nagtataka sila, bakit may nasusunog doon? Buti na lang, hindi nila nalaman na ako yung dahilan. Kaya sa mga bata dyan huwag kayo maglalaro ng apoy. Kandila, pinaglalaroan din namin to tuwing brown out lalo na kapag bagyo. Yung hahawak-hawakan mo yung apoy niya, tapos pinapasikat mo pa sa mga pinsan at kapatid mo. Sunod naman mga repa, nalibangan namin ng mga tropa ko ay paputok. Ay talaga namang pagsapit ng December, ngayon,
So pagkatapos, ng bata kami ng mga tropa ko, amaze na amaze kami sa mga nakamotor. Lalo